56 yung witnesses namin na naka-ready. I mean na nakalista. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila, pero nag-start na kaming gumawa ng affidavits. 56 witnesses ang nakapilang tetestigo laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Para ito sa kasong graft dahil sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Isinagawa kanina sa Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial ng kaso. Dito natapos na ng magkaparehong panig sa harap ng korte ang pagmamarka ng mga ebidensya, paglilista ng mga tetestigo, maging ang pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Siyempre, very confident dun sa interview namin sa witnesses namin. Kasi yung mga witnesses namin, yung mga taga-DPWH din eh. So, siyempre, familiar sila dun sa transaction. Oo, involved sila. Ayon sa prosekusyon, pagkatapos ng arraignment ng mga akusado, nagsimula na agad silang mag-interview ng mga potensyal na testigo. Kumpiyansa sila na ang mga inilista nilang witness ay makakatulong upang mapatunayan na may nalabag sa batas sina Revilla at mga kapwa-akusado. Oras na simulan na ang trial proper sa April 7 at April 8. Ang kampo ni Revilla handang dumepensa, lalo na at naninindigan pa rin silang walang kinalaman ang dating senador sa mga aligasyong ipinupukol dito. Wala talagang partisipasyon si former Senator Bong Revilla sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are ready, no? Insofar as yung 56 na yun, hihintay na lang po namin and haharapin namin ito as they are presented sa trial. Kung higit sa 50 ang witness ng prosekusyon, 14 na witness naman ang inihanda ng mga abogado ni Revilla. Ngunit hindi sinabi ng mga ito kung sino-sino ang tetestigo pabor sa dating senador. Anya, maiging hintayin ang pinal na mga pangalang aaprubahan ng korte. Hintayin natin yung nasa order ng court at kung ano yun nandun, yun yung siguradong lalabas na witness as allowed by the court po. Ginagalang din namin ang tamang proseso. Ginagalang din namin ang korte at ang mga proseso nito at susunod kami sa tamang proseso. Magta-trial tayo, haharapin namin ito. Samantala kanina, tanging ang mga dating tauhan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig at Cristina Pineda ang nakadalo sa pre-trial. Sina former Senator Revilla at 3 pang kapwa-akusado hindi nakapunta dahil hindi na ipasabina para humarap sa korte. Kasunod nito, inaasahan na ang paglalabas ng Sandigan Bayan 4th Division ng pre-trial order na siyang magsisilbing gabay sa gagawing paglilitis. Evan Alvarez, UNCB News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, aming pinapahadagahan.